Ito na yung mga pagkakataon na matagal na nating inaantay. Mahirap gawin pero kailangan. Para sa akin, mahirap nga na desisyon to. Dahil alam ko na may maiiwan ako sa Pinas. 5 taon din na wala akong trabaho sa Pinas. Kailangan ko kasing alagaan si nanay. 2018 nung huli akong nagtrabaho sa abroad. Bali ang naghatid nga sa akin sa airport ay ito yung pamangkin ko at yung kapatid ko. Medyo maaga nga akong pumunta ng airport kasi naman itong pamangkin ko ay may pasok pa kinabukasan. Bali 4 nga kaming sabay-sabay at isang company lang kaming lahat. Mabuti na lamang at kakaunti lang yung tao ngayon. Nung na-open na nga mag-check-in ay pumila na kami agad para matapos na rin. At ito na nga, punta na kami sa boarding gate. Habang inaantay nga namin ang aming plane, inaupo lang muna kami dito saglit at para makapagpahinga na rin. Dahil ang daming tao sa immigration. Pagpasok nga namin sa plane ay hinanap na namin agad yung aming upuan. Nakakatuwa dahil kaming 4 ay magkakatabi sa upuan. Natutuwa nga ako sa part na to kasi kanya-kanya ng selfie. Tapos sabi ko nga sa kanila, smile sila. Akala nila ay picture. Yung pala ay video. Sinadya ko talagang wag sabihin na video yung ginawa ko. Dahil gusto ko nga makita ko ano magiging reaction nilang lahat. Kaya tawa ko ng tawa sa aking kalokohan. Pagkatapos nga ng ilang oras ay nakarating na kami dito sa Taoyuan Airport, dito sa Taiwan. Bago ka nga lumabas ng airport ay kailangan mag-training ka muna. Pagdating nga namin sa airport, bali naging 5 na kami. Meron nga kasi kaming kasama na isang Pilipin pa. Bali hinatid nga namin siya sa kanyang dorm. Siya yung una naming hinatid bago kami pumunta sa aming pupuntahan. Nakita ko nga tong Sipil na company. Yan kasi yung dati kong company noon. Maraming ang Pinoy na nagtatrabaho dyan. Sa isang branch nga nila ay umaabot ng 1,000 mahigit na kataong mga Pilipino ang nagtatrabaho. Kung ikaw naranasan mo ng mag-Taiwan, maaaring makakarelate ka na sa ganitong sitwasyon. Kapag ginabi ka na, wala kang choice kundi matulog dito sa bodega. Yung ganitong bodega, walang unan, walang kumot, kaya magtitiis ka lang talaga sa isang gabi. Masasabi ko ang mas maayos na to kumpara yung dati ko. Dahil yung unang bodega na napuntahan ko noong 2015 ay grabe, para kaming sardinas. Siksikan talaga kami doon. Bahala ka na kung saan ka pupwesto. Ito naman yung labas ng apartment. Ang ganda tignan. Iba't ibang lahi nga ang mga kasama namin dyan. May mga Pilipino, Vietnamese, ganon. Kinaumagahan ay sinundo na kami. Punta na kami dito sa hospital sa Kaohsiung. Ito nga pala yung hospital nila. Pagdating dyan, naantay lang namin yung go signal ng hospital para makapasok na rin kami. Ito nga, nakapasok na tayo sa loob. Nandito na tayo sa first step. Hindi ka naman mahihirapan kung ano yung unat sa pangalawa dahil may magga-guide sa'yo. Mabilis lang ang process nila dito sa medical. Wala pang 30 minutes ay tapos ka na. Ito nga ay x-ray na. Mabilis lang naman to, ilang minuto lang tapos na. Sa hinaba-haba ng paglalakbay, nakarating na rin tayo dito sa Kaohsiung kung saan dito tayo magtatrabaho. Kapag nasa dorm ka naman, ito yung makikita mong view. Ang ganda. Puro green tapos maraming puno. Napakagandang pagmasdan. Ang sarap tumambay tuwing hapon. Bali may mga upuan naman sa baba. Kapag nasa labas ka naman ng gate ng nursing home, ito yung pinakauna mong makikita. Yung unang building nila. Bali yung dorm nga namin ay nasa loob ng facility. Ito naman yung building kung saan ako pumapasok. Bali 7 Pilipino nga kaming nagtatrabaho dyan. Hindi katulad sa kabilang building, marami sila.